Kasi a lot of times, makakakita ako ng mga OFW sa bahay, umiiyak, nangungutang. So sabi ko, saan nanggaling kaya yung kwento na maganda ang buhay ng mga OFW? Parang tinatanong ko yung sarili ko, tama ba yung ginawa ko na nag-for good ako dito sa Pilipinas? Pag nurse ka, dapat umalis ka ng bansa. Kasi doon ko uwi, pag nag-off ka, maglaba ka. Maglaba ka, walang gagawa para sa'yo. Ikaw lang talaga. Uuwi ka, magtira ka ng energy mo para magluto. Kasi walang magluluto para sa'yo. So I think the number one reason kung bakit nababankrupt yung mga negosyo is the complacency and the failure to adapt. Dapat yung pera na nilalagay mo sa operations mo is the same amount that you're putting on the marketing. Sabi nga nila, if you're not being seen, you're not being sold. Nakakatuwa ang guest natin today. Siya ang kilalang influencer sa larangan ng business, growth at family finances. Siya yung mahilig mag-analyze kung bakit nalulugi ang dating number one. Ako, favorite ko to. O paano pa lalo yumayaman ang mga negosyong dati naman nag-e-exist. At ang pinaka-viral niyang content ay may 16 million views. Yun yung kwento ni Dolphy na may 18 na anak at pantay-pantay ang naging pamana. At napapaikot pa rin ng mga anak niya ang mga perang minana nila. Let's welcome dito sa ating podcast, Miss Day Morales. Hi! Hi, Day. It's nice to meet you. Finally meet you. Nakita ko lang kayo sa social media. But now ikaw we're din here. especially with the TikTok So one. thank you for inviting me, Chloe. So, mag-ano muna tayo sa background mo, Miss Day. How should I call you? Day na lang ba? Day na lang. Okay. Day na lang. Day, pwede mo ba ako kwentuhan? Paano ka napunta dyan sa finance management? Okay. Paano ka nahilig dito sa finance? All right. So, actually, it wasn't intentional, no? Kung bakit ako napunta dito. I'm a nurse by profession. And I was an OFW for 12 years in Qatar. But when pandemic happened kami kasi yung batch ng nurses na unang dineploy sa war zone nung pandemic. So, nung marami pang namamatay, marami pang mga casualty ang COVID, kami yung first batch ng nurses na yon. And then, Hero pala si Miss Day. oo, sobrang naging masalimuot yung time na yon, no, ng nursing career ko. Pero I would say na siguro those were one of the best days of my career din, no? Talagang marami ding na-develop sa akin nung OFW pa ako. Pero napunta ako sa finance simply because meron lang isang tao na kumausap sa akin. Sabi niya, Day, why don't you try to become a financial advisor? At that time, nasa abroad pa ako noon ko uwi. So sabi ko, hindi ko siya naiisip, hindi ko siya gustong gawin kasi the only thing I know how is yung pag-nurse. No? So wala akong interest masyado sa business, wala akong interest sa mga financial Hindi ko siya thing. Pero nung bago mag-pandemic, actually me and my husband were planning na to set up a business dito sa Pilipinas. Kasi hindi ko nakita yung sarili ko, Chloe, na mag-OFW ako for life. Hindi ko siya nakita. Sabi ko sa sarili ko, I had to make an exit plan from being an OFW. Especially, siguro, nag-shift yung mindset, nag-shift yung priorities when you finally get your own family. Kasi nung dalaga lang ako, parang, okay, abroad, masarap lang yung buhay dito, bili ka ng gusto mo. Pero nag-shift yung priority mo once na may family ka na. So, back then, yung mga anak ko nandito. Dalawa sila. And my husband nandito din sa Pilipinas. So sabi ko, hindi ito yung design ng pamilya . The design of a family is to be together, no? So naging challenge din sa amin yung LDR namin, no? So sabi ko, Ilang kailangan years? we were LDR for about 4 years, no? Pero nasa abroad talaga kami ng husband ko before. So sabi ko, hindi ito yung gusto kong gawin forever, na mag-nurse ako. Gusto kong magkaroon ng, liberty of time, no? Time to be with my family, with my kids. And then, ang nangyari noon, nagpaplano na kami ng husband ko na
na mag for good. So, nagsiset up kami ng business. So, that time, sabi ko, sige nga, try ko lang mag-exam ako sa Insurance Commission. So, I took the exam. Praise God, pumasa naman ako. Pero hindi ko siya naiisip. Sabi ko, siguro kung mag-flourish to, thank you Lord. Kung hindi, edi hanap ako ng ibang gagawin pag uwi ko ng Pilipinas. So back then, meron na kaming small business that time. Then, we were in the food business eh. Pero tinamaan din kasi kami ng pandemic. So sabi ko, ano ba, i-atras ko ba yung resignation ko? Kasi plano namin, i-atras ko may resignation ko kasi eto ngayon yung in demand yung pag-nurse ko eh. Yeah. Sabi ko, kahit anong mangyari, walang talo dito. So, ano ba? Ano yung pipiliin ko? Ano ba yung values na meron ako? Ano yung pipiliin ko? Is it my family or yung pag-OFW? Then finally, binitawan ko yung desisyon na umuwi dito sa Pilipinas. And then I started doing the insurance industry. No? Pumasok ako sa insurance. And then, actually, Kowi, mahilig talaga ako sa mga business stories. Dati pa, no, even before. Nung mga time na nakakatawa kasi sabi ko, paano nga ba ako napunta dito sa mga business stories? Kasi interest ko siya. Hindi siya yung parang binagsak ko na lang, sige, yan na eh. Ito yung content ko. Hindi. Gusto ko siya. Gusto ko siyang gawin. I'm curious. Paano ba nag-e-evolve yung isang negosyo? Paano ba siya yung success stories ng mga negosyo, no? Kasi sa pamilya namin, Kowi, wala talaga kaming background sa business. Yes. No? So lahat ng natututunan ko were based on research talaga, no? Binabasa ko. So is it sorry to cut you off. Yeah. So is it your family's decision for you to become an OFW or is it your decision? Okay. So good question. Kasi actually, Kowi, yung dad ko, OFW na siya since I was 7. I think 7, yeah. Yes, may mga wins ang isang OFW family, probably in the area of finances. But in the area of relationships, hindi ganun eh. So, I don't know if our viewers can relate dun sa mga OFW kids natin, 90s, 80s, no? Alam mo yung feeling na padating na yung tatay mo, 7 ako nun eh, nung nag-start siya mag-abroad. Up until now, he's still in Qatar. Okay. So, I was 7. Ang memory ko nun was, bago siya dumating, sobrang excited. Hindi ako makatulog. Syempre. Alam mo yun, parang, shucks, padating na yung tatay ko. Makatulog. Pero, so pagdating niya dito, talagang spend time. Pero, ang OFWs kasi nun, Kowi, ang uso nun, every 2 years umuwi. Yeah. I think, dahil sa contract to, normally, no? Okay. So, ikaw, bilang anak, nakikita mo na hindi, bakit ganun? Bakit yung mga kaklase ko may tatay? Bakit ako, nanay lang? Nanay lang yung meron ako. So, pagpaalis na siya, mga 7 days before siya umalis, sobrang lungkot ko na. Yung parang binagsakan ka na ng langit at lupa, paalis na yung tatay mo, nagka-countdown ka na, alam mo sa sarili mo na after 1 year na naman siya or 2 years bago siya bumalik. So, namulat ako sa ganung setup ng family. And sabi ko, hindi ko siya gustong mangyari for my own family. Pero back then, hindi ko pa naman naiisip. Kumbaga subconsciously. Pero, napunta ako sa abroad simply because ang pinatake sa akin ng parents ko, nursing. So, syempre, nung time na yon, di ba, alam mo naman kung gaano ka hit ang nursing that time. Yes. So, pag nurse ka, dapat umalis ka ng bansa kasi dun ka bobongga talaga sa abroad. Yan diba? talaga eh. Yun yung naging trend noon. Tinry din nila sa akin yan eh. Pero, mag-nursing. hindi. Kasi tama ka dun eh. Yun ang hit na pag sinabing, mag-nurse ka, mapupunta ka sa ibang bansa. Yes, diba? So parang, yan ang natin, mga Pilipino. Kukunin ka ng tita mo, kukunin ka ng tito mo sa ganitong bansa. So that time, I was lucky enough na nandun pa yung dad ko sa Qatar nun. Kinuha niya ako. So it was the easy, masyadong madali yung naging route ko ng pag-nursing, no? Hindi siya naging masyadong mahirap. When I passed the board exam, lumipad na agad ako, naghanap na agad ako ng trabaho doon. So naging favorable sa akin yung pag-abroad. Ethical ba mag-ask ng question sa akin if I ask kung malaki siya sahod nyo? Yes. Curious lang. Yes. I can actually give you the figure. Okay. We were earning about 150,000 and above.
Nice. Compare in sa the Middle nurses East. dito, no? Yes, of course. So talagang in a way, profit-wise, hindi mo talaga pipiliin dito. And up until now, ang mga nurses natin dito ko, hindi sila nabibigyan ng tamang pasahod, no? So, Mga nurses dito lumilipat na sa aesthetic. I think yeah. so. But kasi nabanggit mo na may someone advised you to become a financial advisor, tama ba? Sino yun? I Okay. mean, bakit niya biglang siningit na, maging financial advisor ka na lang? Wala ka namang background. You're a nurse. Yeah. Curious lang. So, nung time na yon, kumuha ko ng insurance for myself, for me and my husband. So, nag-meeting kami. She was my advisor. So, dun namulat. Pero that time ko, yung kumuha ko ng insurance, parang, sige na nga, kumuha na tayo, yaan mo na. Hindi ko siya masyadong minamind. But then, ayun, nahilot, no, try mo kaya. Malay mo, wala namang mawawala sa'yo. Which is, totoo naman, wala naman talagang mawawala. So, yon, I tried the exam and pumasa naman. Yeah. Okay, so nung bumalik ka, so after pandemic, in which you mentioned 4 years, 2022? 2021. 2021, Yeah, bumalik ka na dito. That Yeah. was the time na sino nag-push sa'yo na pumasok into business or naging finance advisor ka muna? Hindi, meron na kaming negosyo bago pa ako umuwi. It was being managed by my husband. Pwede malaman. We were in the F&B. F&B yung negosyo namin that Okay. time. No? So, pero naapektuhan kasi din kami ng pandemic ko. Mhm. So, kumbaga nahirapan. Nag-struggle din kami in that sense. Actually, yung road ko to retirement from my nursing career, it wasn't really easy. No, there were days na parang tinatanong ko yung sarili ko, tama ba yung ginawa ko na nag-for good ako dito sa Pilipinas. But then, looking back, I'd like to believe that it was the best decision that I made. Siyempre naman, sabi nga, iba pa din talaga yung... Tsaka lover ako ng Pilipinas, Kowi. Sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, hindi maganda, pero mahal na mahal ko ang Pilipinas. Actually, totoo yan. Kasi hindi naman ako sa nag-ano with when it comes sa OFWs. So, kaya hindi ko matake din talaga ng sistema. Yung sinasabi nila mag-nurse ka, tapos mag-OFW ka. Simply because that time, yung tita ko nasa real estate. And then, bukod sa real estate, nasa custom din. So, lagi ko naririnig sa kanya na hindi ayoko mag-ibang bansa para magtrabaho. Hindi naman sa pagano, pero nakikita ko din kasi yung other OFW nasa bahay, doon nangungutang. Yeah. So parang growing up, hindi ko masabi na kaya ko tinanong yung figure na malaki ba? Kasi a lot of times, makakakita ako ng mga OFW sa bahay, umiiyak, nangungutang. So sabi ko, saan nanggaling kaya yung narrative? Sa batang edad to na saan kaya nanggaling yung kwento na maganda ang buhay ng mga OFW when in fact, nandito sila sa bahay before umalis uutang, pag uwi, yan yung pag uwi, pamudmod. Tapos nasa bahay na naman, babalik, nangungutang ulit. I mean, bumabalik naman sila. Bumabalik nga sila sa bahay. Nakakabawi pa rin. Oo, para magbayad. And then bago umalis, uutang ulit. So parang sa akin na parang na-ekis agad yung idea na walang pera sa pagiging OFW kasi ganito yung nakikita ko yan yung growing up. So wala, na-share ko lang kasi kaya that's why I ask. And then maganda lang kasi yung transition mo na parang happy ako to the decision that you made. Yeah. Kasi and I mean kasi right now, yan kasi talaga yung parang okay, malaki yung kinikita mo doon. So you have the 6 figures, but now as a business owner, ano ang stand mo kung i-compare mo sa buhay mo before and then sa ngayon? Okay. Paano mo siya i-compare? Maraming areas na pwede kang pag-comparean Ano ba yung buhay mo sa abroad before? Actually, dun sa sinasabi kong figure kanina, figure yun ng mga nurses. Of course, yes, iba-iba, no? Yung trabaho ng OFWs, hindi naman lahat 6 figures yung income nila, no? Kaya iba-iba rin talaga Hindi mo siya mapaplakado na lahat ng OFW malaki yung kinikita or mga OFW hindi masyadong malaki yung kinikita, bakit pa sila umaalis? So, iba-iba rin talaga yung hugot ng mga Pilipino, bakit
bakit sila umaalis, no? Bakit pinipili nila yung ibang bansa. Meron din ako mga nakilala na talagang gusto nila abroad, 'di ba? Kahit maliit yung sweldo, gusto nila doon kasi relax talaga yung lifestyle doon, Kobe. Walang traffic, hindi ka makikipagbakbakan sa MRT, walang ganoon. Lahat ng pupuntahan mo aircon, hindi ka pawisan. Alam mo 'yon, parang ang dali. In a way masarap yung naging buhay ko abroad. But looking back, no, doon sa question mo, how would I compare? Sabi ko nga kanina, yung road ko into retirement, no, from being an OFW, it wasn't an easy journey, to be honest, no. But it was fulfilling. It was fulfilling, and along the way, meron akong mga realizations na I would say hindi siya okay, income-wise, with what we're doing right now, I would say na in a way we're already tapping kung ano yung income namin abroad before, no, with what we're doing right now. But again, hindi siya magkaiba kasi yung dynamics ng isang empleyado sa isang negosyante. Yung negosyante, ikaw lahat. Wala kang time in. It will really boil down to self-leadership. No, when you're a business owner, kasi pagka empleyado ka, madali may time in, time out ka, mag-a-alarm ka, maliligo ka, papasok ka sa trabaho. Pag time out na, uwi ka na. So yun na, routine. Routine yung ginagawa mo. And yung earnings mo, when you're an employee, sure. 'Di ba? You know what you're about to get at the end of the month. Okay, meron ako 150,000 at the end of the month. Pero pagka negosyante ka, hindi. It fluctuates. 'Di ba? Depende yan sa sipag mo. Gaano ka ba kasipag? Gaano kadami yung meetings mo? Gaano kadami yung labas mo this month? Hindi ka pwede na kahiga ka lang, 'di ba? Na sa bahay ka lang. Okay lang. Business owner naman ako. Yaan mo na sila doon na i-delegate ko naman na lahat ng kailangan ko i-delegate. Dito lang ako sa bahay. It doesn't work that way. No? So yung income mo, kailangan pa rin talaga ng sipag. Sipag tsaka strategy, I would say. No, strategy is very important when you do your business. Kasi ngayon, sa tingin ko lang, hindi na nagiging masyadong profitable yung traditional lang na business. Tama. 'Di ba? And if you do your business the traditional way, baka hindi maging sustainable in the long run, no? So dyan ka ba nahilig? Kasi napansin ko medyo madami kang content when it comes about sa mga nalulugi, yung mga sikat na negosyo. But nabanggit mo siya kanina na ano mo siya talaga parang naging hilig. So kailan mo siya naging hilig? Like while you're OFW, okay ka na nahilig ka na magbasa-basa about businesses, or ngayon na lang na nagbi-business ka mismo? Okay. Actually, ako kasi, it's funny kasi ako yung tipo ng tao na pag meron akong naisip, hindi ko na masyadong pinagpaplanuhan, Kobe. I just grab it and do it 2 days from now. Alam mo yun, ganun ka-hyper yung utak ko. So pag may naisip akong business idea, gagawin ko na siya agad. Wala akong planning, which I think hindi din ganun ka-okay, no? Tanong natin kay husband kung okay ba? Kasi dapat may isang tagapigil Oo, dapat how does your dynamic work with your husband naman? Okay, so, we were together abroad before. Yan, laging nakasuporta sa akin ng asawa ko. Talagang never yan kumontra, no? Minsan, okay ba yan? Ano ba yan? Ganito ba yan? But at the end of the day, susuportahan niya yan. So, nung mag-boyfriend pa lang kami when I started my business, dun sa Qatar. Nag-business ako doon, Kobe. Okay. Nag-business ka rin pala doon. Kasi hyper ako, Kobe. Ayoko nang meron akong oras na idle ako. Sayang. So, ginagawa ko, that time, ang ginawa ko, nag-loan ako sa bank. Tapos yung niloan ko na yung pinaikot ko ng pinaikot, I had 2 businesses. Number 1, nagtitrade ako ng mga items from the US. So, dinadala ko sa Qatar. Siyempre, konti pa lang yung players nun sa market na yun, no? So, isa ako sa mga nauna doon na parating ako ng mga bags, ng mga shoes, from UK, from US, from yung mga branded. Yung branded. So, ang market ko, mga nurses dun sa ospital. So, ginagawa ko, nagpapag-gives ako dyan. So, syempre, meron na ako agad
lamang na ako agad sa competitors ko kasi nagpapagives ako. So, syempre, kanino sila kukuha? So, yun yung nakita kong strategy na number 1. So, sabi ko, 2 gives, 3 gives yung mga items ko dati. So, napaikot ko, true enough. Napunta rin ako sa lending business, pero hindi ko naging ganun ka-feel yung lending business. Eh. So, I had to drop it. So, ang pinush ko talaga yung mga bags, no? And, naging profitable siya, I would say. Meron din akong mga nabiling, alam mo yun, nabili dito sa Pilipinas na nanggaling dun sa negosyo ko dun. So, while working, I was doing business on the side. So, yun. Dun ka na nahilig Dun ako talaga. nahilig sa negosyo. Pero, yun nga, balik tayo, Day. Kasi nga, because of that, medyo madami kang content about bakit nalulugi ang dating sikat na negosyo. But based sa observation mo, ano ba yung mga pinaka-common blind spot nito? And experience mo na ba? Bakit? I mean, na-experience mo na ba to? Kaya gano'n na lang yung naging hilig mo? Or talagang yung kwento? Okay. So, actually, minsan, feeling ko iba yung nagiging failures ng isang big business sa SMEs. No? Ang nakikita ko kasi na blind spot, Kowi, is number 1, yung complacency. These big brands na nandun sa vlogs ko, meron mga bankruptcy Curious ng talaga ako Tupperware, dun, bankruptcy ng ano pa ba, Nokia, we have Kodak. Dito sa Pilipinas, ano ba yung meron tayo? We have Video City, we have CDR King, we have, ano pa ba, yung mga malls, no, na wala na lang ngayon sa... So I think the number 1 reason kung bakit nababankrupt yung mga negosyo is the complacency and the failure to adapt. No? Times are changing, Kowi. Yung market behavior, ang bilis niyang mag-shift. Sabi nga nila, di ba, the only thing that's constant in this world is change. And yung market behavior, paiksi yung pasensya ng mga tao. Yeah. Paiksi yung ability nila to wait. Even in content, di ba? Pag hindi mo na-grab yung attention in the first 5 seconds, out ka na, scroll ka na agad. Kaya nga. So, nagbabago. Who would have thought na magbo-boom ang delivery service? Who would have thought na magbo-boom ang tech? Diba? Nung mga bata tayo, sino bang makakaisip na magkakaroon ng smartphone, na magkakaroon ng, alam mo yun, tech business. So it's really the complacency of a business na parang, okay na nag-profit na kami sa ganito. Dito na lang kami. I mean, okay kami dito kami nakilala. We will not adapt. And I think yun yung nagiging blind spot ng mga negosyo. Kaya sila nawawala. Kasi may bagong dumadating. Merong bagong dadating na competitor. And if you're not into pivoting, may iiwan yung negosyo mo. Tama. No? So, yun. And also... So, nare-research mo yung mga yon? Yes, I think makikita mo rin naman talaga when you research, nakikita mo yung pattern ng mga negosyo na bigla na lang nawawala. But for small to medium enterprises, siguro, ang nakikita ko rin na isang, mistake, no? Is the failure to put the funds on marketing. Why? Because minsan merong isang negosyo, meron siyang 1 milyon, magsisimula siya ng negosyo, bubuksan niya. Lahat ng pera niya, nilagay niya na doon sa inventory, nilagay niya na sa recruitment ng tao, training ng tao, nilagay niya sa operation expense. But from the day 1 na nag-start yung negosyo, wala na siyang hawak na pera. Mag-aano na lang siya, aasa na lang siya doon sa paiikutin niyang pera, which is very dangerous for a business, no? Wala kang nakatabi na buffer mo, walang ganun. And usually, sabi nga nung isang friend ko, alam mo, Day, dapat yung pera na nilalagay mo sa operations mo is the same amount that you're putting on the marketing. Especially ngayon, alam mo naman ang trend natin ngayon, social media presence, no? Branding is very important. And sabi nga nila, if you're not being seen, you're not being sold. No? So, kung nandyan ka lang, nasa lungga mo ka lang, nandyan ka lang sa traditional na negosyo na nakatayo sa isang establishment and you're not really going beyond that, 'di ba? Na parang okay lang kahit di ako mag-social media, okay lang kahit hindi makita yung brand ko. Basta andito lang kami. Hindi na ganoon, Kowi. Dati it works, pero ngayon hindi na, no? And that's why a lot of business owners also are really into
marketing sa social media. That's very, very important for me. Ngayon, no? Yes. Kasi sabi nga, you have to steal. Di na nga, steal the attention. Yes. Kasi nga, yung span ng attention ng bawat isa. Napakabilis. Kasi even sa atin, no? Yeah, Even sa atin mismo, ako, ino-observe ko din yung sarili ko. Ano ba yung mga nahuhook ako ng mga content. Then isa nga yung nakita namin na sa content mo, dito nga, kaya tulad pala itong isa, yung viral na kwento mo kay Dolphy. Kasi sakto yung architect namin, he's been working close dun sa Dolphy Estate na yon. Kaya parang naging curious din ako. Sa sinabi mo nga, equal inheritance para sa lahat ng anak. Ano ba dito sa podcast natin, ano ba sa tingin mo yung lesson na hindi nakikita ng karamihan? Alright. It's a good question kasi actually, sabi ko nga dapat talaga ma-highlight to, no? Kasi ang mga Pilipino, we're all for growing our finances. We're all for growing yung na-accumulate nating pera while we're living. But the thing that we're forgetting is the wealth transfer. Hindi siya napag-uusapan. Parang tabu ba? Yeah. Tabu siya. Sa mga Pilipino sa mana. Kasi pagka buhay pa, tapos pag-uusapan niyo yung mana, parang pinapatay mo naman ako, parang pinapakita mo yung interest mo sa pera ko, anak lang naman kita. So parang ganoon, merong ganoon yung mga Pilipino na ayaw nilang pag-usapan yung succession planning. Yes. Yung wealth transfer. Tama. Yung last will, ayaw pinag-uusapan, especially yung mga older generations natin. Ayaw nila yan, hindi nila gusto. But the thing is, siguro I would say na yung ginawa ni Dolphy, yun yung bagay na hindi talaga nabibigyan ng pansin ng isang pamilya. No? How do you actually divide kung ano yung accumulate mo? Kasi I get it naman, Kowi, na bilang isang magulang, syempre magtatrabaho ko ng bonggang-bongga para makapag-accumulate ako ng wealth that eventually I would pass on to my kids. Of course, tama naman yun. Hindi mo madadala sa hukay ang pera mo. That's correct. But, pwede mo siyang ipasa. No? Para naman pag nawala ka, pwede ipamana eh. Yeah. Para pag nawala ka, hindi naman magsisimula sa ground zero yung mga anak mo. 'Di ba? Tama. So I think 'yun, hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin. And siguro yung mga Pilipino hindi rin nila alam kung paano ba. Yung ibang Pilipino iniisip nila pangmayaman lang ang wealth transfer, pangmayaman lang ang last will. But actually, it's not eh. When you write your last will, hindi lang naman puro pera din ang laman ng last will and testament. Paano mo rin gustong umexit sa mundong 'to? Nakasulat din doon, no? Minsan siguro iniisip ng mga magulang na, hindi, okay naman, pinalaki ko yung mga anak ko na nagmamahalan sila. Mahal nila isa't isa. Hindi sila mag-aaway-away sa iiwan kong properties. Hindi sila mag-aaway-away sa iiwan kong mga pera. Not until you leave the earth. Kasi, yes, that's true. Ako din naman, iisip ko na, siguro naman magmamahalan yung mga anak ko. But, not until they get married. When they get married, perspective shifts. Tama. Would you agree, Kowi? I would agree. Hindi nga kahit hindi we don't need nga na to wait if we get married eh. Yung shift lang ng experiences, and then of course iba din talaga pag married kasi you have your own family na to consider and to prioritize. Kung i-compare before, 'di ba? So, ayun. Kasi siguro nag-content ka na ba about dun sa Will and Testament? Na-curious ako dun I think, Kasi meron akong isang content about it. Ano ba talaga laman ng Will and Testament? Well, I'm not the best, no, when it comes to last will and testament. There's a person na talagang for that. Pero kumbaga on the bigger perspective, yun yung hindi natin nakikita. Hindi din alam ng mga Pilipino eh. Paano ba mag-transfer ng wealth? Ako definitely hindi ko din alam kung paano. Basta Diba? alam ko lang kung sakali ano ba to? Parang sa isang papel, ito-type ba dyan na ako gusto ko na ganito, ganyan. So, I don't have any idea. Kasi again, sabi mo nga, hindi napapag-usapan. So, I think, pag-usapan na natin ngayon. Yeah. Joke lang yun. Minsan din, hindi naman talaga kailangan na, formal ba talaga dapat? Like yung ginawa ni Dolphy, buhay pa siya.
ininstruct niya yung mga anak niya, no? O go to this person, yung isa niyong kapatid, and tell her to sign this, lalala. 'Di ba? So, kumbaga, it's important na yung mga anak mo, nakikita nila, ano ba yung desire mo habang nabubuhay ka pa? Itong property na to, kanino ba ito mapupunta? Itong property na to, kanino ba? Kailangan marinig ng lahat na itong property ko sa Bulacan, kay ganito mapupunta. Yung property ko sa Antipolo, dito mapupunta. Kailangan marinig nila. So they will honor that desire from you. Kasi sa totoo lang, ang mana, hindi naman yung pinaghirapan ng mga anak mo. Pinaghirapan mo yan. So in short, dapat i-honor nila kung ano yung gusto mong, saan mo gustong mapunta Kung saan to. mapunta. No, yeah. even the money, no, paano ba mag-create ng wealth na maipapasa ko sa mga anak ko? No, paano ba? Meron bang ibang way na kasi Kowi, yun yung hindi naturo sa atin. Ang tinuturo sa atin, solar system. Di ba? So, sa mga, nung elementary ka, solar system, mga ano. Pero in reality, hindi naman talaga natin nagamit. Ano yung mga dapat tinuturo? Estate transfer, insurances, taxation. Di ba? Yan ang dapat tinuturo sa school Yung mga totoong nangyayari sa buhay, hindi siya natuturo eh. Parang, bahala na tayo how we experience it eh. Kasi, sabi mo nga, may mga magulang din eh na hindi talaga open pag-usapan. At isa nga yung family ko doon na like, yung tita ko, pag tiyatong, biro lang naman, binibiro. But she's getting old. And yun din lagi ang sagot. Pag may biro ko na, parang joke lang ba siya? Pamanahan mo na ako. Bigay mo na sa akin, mana. Ganyan. I-advance ko na. Oo, biro lang. But kasi makita mo yung answer agad niya na buhay pa ako, ganyan ka Patay na, mo na diba? ako. Pero, Oo. sa akin personally, wala naman na akong pakialam doon because I've built my own na. Yeah. Pero galing din naman sa kanya yung knowledge. Hindi ko naman siya dinidiscredit doon. Ayun lang ang napapansin ko din. Kaya maganda din yung mga ino-open ng Dapat may content awareness mo. eh. Yes, yung May awareness. awareness. Tama. Kasi actually, Kowi, yung death, hindi mo naman talaga alam kung kailan siya mangyayari. Especially now na ang dami Especially ng... now. Hindi na lang to pang matandang usapan, ha? Oo, yes. Yeah, so... Parang pabata ng pabata yung lifespan, no? Parang Yeah, you get to enjoy everything na lang habang... Dati, ang alam mo lang, pagka matanda ka na, malapit ka na doon, that's the time you prepare. Pero ngayon, hindi, Kowi. You have to prepare every day. No, I have a friend, they write their, married sila. They write their last will and testament every year. They update it. Ganun? Yeah, they Ilang taon update na sila? They're about 40s. Nasa 40s na Wala sila. ko na atang gawin to. No. Yearly. I think that's part of the yearly planning. No, a family should always have a yearly planning. Ano ba yung plano nyo? Travel nyo in 1 year? Ano ba yung mga ihihit yung goals this year? So I think that's one of the good areas na dapat yung pag-usapan mag-asawa. No? Tama. Maganda. Ganda ng natin yan. Pero mapunta naman tayo dito sa business side. Kasi ito, personal ko tong nararanasan. Like maraming OFWs ang nag-i-invest talaga sa real estate. Yeah. I believe half of our buyers came sa mga OFWs. Yeah. Based sa experience mo at background mo as OFW, bakit para sa inyo malaking emotional at financial decision ang pagbili ng property? Actually, just like any other Filipino, ang end goal lagi, na doable goal is to buy a property. 'Di ba? Nagpapakahirap tayo. Of course, we have goals, pero laging part ng goal ng isang tao, hindi yan mawawala. Siguro 99.9% ng goal ng isang pamilya, ng isang tao, ng isang individual, isang Pilipino, is to buy a property. No? But the difference, ano ba yung difference? Bakit emotional decision siya sa isang OFW? Bakit? Dito ba sa Pilipinas? Hindi ba? Siguro I would say, Kowi, na merong experience ang isang OFW. Not until magtrabaho ka abroad, maiintindihan mo yung sinasabi ko. But merong another level of layer of sacrifice na ginagawa ang isang OFW. No? When you leave your own country, you leave your comfort zone, no? Kasi pagdating mo dun, pagsalta mo dun, Kowi, wala ka talagang kilala. Makikisama ka, Hirap, bagong kaibigan, no? bagong bahay, no? Minsan, yung mga bahay pa nila dun, mga partition lang, bed space, it's really difficult. I mean, hindi sa lahat ng pagkakataon, masaya ang buhay ng isang OFW. Kaya pag nakakahit sila
no, makabili sila ng property, makabili sila ng sasakyan, it's already a big win for them. Na parang feeling mo sumakses ka. Yes, yes. Sumakses ka sa life, di ba? Na nakabili ka ng property. Oo. Kasi sa totoo lang, Kowi, yung sakripisyo ng isang OFW, ang tagal mo bago mo ulit makita yung pamilya mo eh. Minsan, nasa-sacrifice dyan ang relationship sa mga anak, nasa-sacrifice ang marriage ninyo, no? Mga Pasko na hindi mo kasama yung pamilya mo, walang fireworks, walang inuman sa kalsada. Walang Oo. Merong mga Pilipino, nagjo-duty pa rin kahit Pasko, on-call pa rin sila kahit Oo. Pasko. So, there's a different layer ng sacrifice. And dito, pag off mo, tulog ka, maggala ka, punta ka ng La Union, punta ka ng ganito. Doon, Kowi, pag nag-off ka, maglaba ka. Walang gagawa para sa'yo. Oo, ikaw lang talaga. Uuwi ka, magtira ka ng energy mo para magluto. Kasi walang magluluto para sa'yo. Wala kang yaya, wala ang nanay mo doon na mag-aasikaso sa'yo. No? Kung may jowa ka, de okay. pero that's not always the case, di ba? Oo. Kumbaga doon, kanya-kanyang buhay ng sarili talaga. So, of course, meron akong narinig, sabi niya, pag daw umalis ka ng bansa, yung naiwan mo dito, kung meron kang 5 tao na binubuhay dito sa Pilipinas, anything na mangyari doon sa 5 tao na yon, masasaklolohan mo sila. Yung 5 na binubuhay mo dito sa Pinas, kaya mo silang alalayan. Pag may nangyaring emergency, pag may nagkasakit, kaya mo silang saklolohan. Pero ikaw, 5 sila dito sa Pilipinas, mag-isa ka sa abroad, pag may nangyaring emergency sa'yo, hindi ka nila kayang saklolohan doon. Yes. So can you imagine? Biggest Diba? sacrifice. No? Yeah. Ma-admit ka sa ospital, sinong bantay mo? Wala kang bantay. Bumangon ka mag-isa dyan, tiisin mo yung tahi mo, lumakad ka, papunta ng CR. Ganong level. Wala kang, unless you have na-establish mo yung mga friends mo doon. So I think that's one of the reasons kung bakit pag nakabili ng bahay ang isang Pilipino na nasa abroad, kumbaga parang worth it lahat ng sakripisyo. Mhm. Diba? Talagang they're really very proud na ito yung naipundar ko na sa pagtatrabaho ko ng ilang taon. Di man ako kilala ng anak ko ngayon, at least I have something na maiiwan ko sa kanila, whatever happens to me. So, At ayaw mo nang balikan yun? Or... ayoko nang balikan yon, pero Hindi kasi, hindi it's naman part sa of who but I you're am. doing okay now. Yeah, Or yeah, are yeah. you? Yeah. Mm. We're doing okay ngayon. Hindi ko in-expect na dadating din sa point na ganito. Kasi nung mga nag-start kami, talagang we were really struggling. And kami ng husband ko talagang, tama ba yung desisyon natin? And people would also ask us na, wala na ba kayong balak bumalik sa abroad? Mm-mm. So, yon. Pero siguro, Wala. yun, praise Sabihin the Lord. nyo, Dahil wala. kumbaga, tinulungan din talaga kami ni Lord to establish our lives here in the Philippines. Kasi mahal talaga namin yung Pilipinas eh. Doon ko talaga umalis. Yes. Doon ko talaga umalis. Ay, nako. Sobrang agree ako dyan, 100%. Kahit madaming dito. I mean, Anomalya. oo, given sa nangyayari sa Pilipinas recently, I mean, sobrang recent nga Yeah, di ba? mga Pero, kahapon. at the end of the day, paulit-ulit lang naman yung cycle. Parang, yung iba may nagtatanong nga sa akin, minsan sa community namin, na hindi ka ba magsasalita regarding dyan sa nangyayari. But, singit ko lang naman. Paulit-ulit lang naman di ba? At the end of the day, ano ba next? Di ba? Ganon din naman parang it all boils down na lang din sa individual Yeah. kung paano tayo mag-adapt. Yeah. Di ba? Yeah. Sige, punta tayo sa natin, business side naman. Kasi sabi mo kadalasan, hindi sapat yung transactional selling. Ano ba talaga ang relationship selling at paano ito nagiging susi sa success ng isang negosyo? Alright. It's a very good question. Well, transactional selling, basically, ano ba to? Benta, bayad, tapos. Okay. Wala tayong relasyon, hanggang dito lang tayo. Pumirma ka na, we close the deal now, and then kunin ko yung bayad, we do the deal, close the deal, tapos na. Kumbaga, pwede mo na akong burahin sa phone book mo. Parang ganun, no? That's transactional selling. And honestly, Kowi ngayon, ang mga consumers, ang mga mga clients natin, tatalino na yung mga yan. Alam nila, pagka pera lang ang habol mo. They would know. Tama. No? And ako, I would want to buy from someone na alam niya yung sitwasyon ko.
no? Alam niya yung sitwasyon ko. So, what is relationship selling? Relationship selling is actually building trust, connection, and giving value to your clients. Kailangan mong makausap yung kliyente mo eh. Hindi yung naghahanap siya ng ganito, ito na po yung quote. What I do with relationship selling, I talk to my client, inaalam ko, paano ko ba matutulungan tong kliyente na to? Baka din meron siyang hindi nakikita na pwede kong maibigay yung value sa kanya. No? And of course, with relationship selling, the good thing with relationship selling is, nagkakaroon ka ng may resell ka, no? May referral ka, meron kang nag-grow yung branding mo, 'di ba? Kasi dapat genuine ka when you deal with the client. Tao 'yan eh. Hindi naman 'yan robot eh. Tama. 'Di ba? So, you have to make that connection with them. All of my clients, I add them on Facebook, even if they're cold clients. And just recently, if I may share, meron akong isang client na sa akin, nag-message sa akin, nag-inquire about insurance, ganyan. So, very, very limited yung alam niya about insurance. You know what I did? I called her. And it happened to na nasa abroad pala siya. So, tinawagan ko siya, how can I help you, ma'am? Of course, hindi ko pwedeng i-close yung deal kasi nandito siya, nasa abroad siya. No? So, hindi pwede. But, inalam ko, ano ba yung background nitong tao na to? Ano ba yung hugot niya? Bakit niya gusto ng produkto ko? Bakit siya nag-i-inquire sa akin? Ano ba yung problema na gap na pwede kong isara, no? From my product to her needs. 'Di ba? So, when you give that value to your client, maaalala ka nila eh. Ikaw yung magiging first in mind nila. 'Di ba? And that's part of your branding. Yung heart mo with what you do, no? Kakaibiganin mo yung client mo. Not because client mo siya. I mean, not because meron kayong dealings, no? But really, yung pagiging genuine mo sa kliyente, that would bring your business to skyrocket sales. I'm a believer of that, no? And of course, syempre dapat they also know na expert ka dun sa ginagawa mo. No? Hindi naman pwedeng lagi lang heart relationship lang, pero pag tinanong ka hindi mo naman alam, no? Hindi mo alam yung isasagot mo. Expertise is one part of that relationship selling. Yeah. I think it's the most part, I believe, with the expertise. Yes. Yeah. But sa case mo, ngayon na sobrang dami ng digital creators at financial coaches, paano ka nag-stand out? Ano yung naging strategy mo sa content creation? Alright. Siguro, sa akin, branding. Since nasa financial services ako, ang goal ko, Kowi, is pagka ang kliyente or ang isang kakilala ko, gusto nilang kumuha ng insurance, gusto ko ako yung top in mind nila. Walang iba. Ano mo ginagawa yun? Para siyang, parang gusto, yung lumalabo lahat ng nasa gilid nila, ako lang yung nakikita nila. That's my goal eh. Number one, cinematic pala to. Yeah, cinematic. Cinematic yung bumabagal. Uy, si Day yun. Si Day talaga yung tatanungin ko about this. And siguro, yun yung branding na gusto ko. No, for myself. Kasi kailangan when you do content, meron kang niche. Hindi ka pwedeng sabog-sabog ka lang dyan kung ano-ano mga ilabas mo, no. Hindi ko naiisip na nagsistand out ako with what I do, but I'd like to believe na nagpa-profit na ako with what I'm doing right now. No? The trust of the clients, yung mga contents na nilalabas ko, it's giving them the vibe na expert to dun sa industry niya. No? When you do content, yun yung beauty ng content creation, no? Na gusto ko lagi nilang nakikita yung pagmumukha ko sa feed nila. No? Hindi ako pwedeng mawala dyan for today's video. Dapat nandyan tayo lagi. So, that's one of my strategies with building my brand, no? And also, syempre, yung consistency, no, with putting out your content. Ngayon kasi, Kowi, naniniwala ako, pantay-pantay na eh. Basta kaya mong, dati kasi, ang pwede lang yumaman, doktor. Diba? Pwede lang yumaman, lawyer, artista, ano pa ba, congressman. Joke. Yun lang ang pwedeng yumaman dati. Pero ngayon, we're already in the era na pantay-pantay na. Kaya na lahat. Kita mo naman may mga milyonaryong mga bata ngayon, di ba? Mga 20 plus years old. Grabe.
And it's really about the market. Pag nakita mo yung market behavior, kaya mo na siyang i-penetrate. Kahit hindi ka sikat, kahit hindi ka artista, kaya mong gumawa ng something. na makikilala ka dyan sa industry na yan. Yeah. Mas madali na siya, I would say. And siguro, it was an advantage to the creatives. Yes. No? This is the era of creatives. Advantage ba? But yes, I believe so. Yeah. But ano naman ang masasabi mo? Yan, since nandiyan naman na tayo sa usapan na yan, mas madami kasing mga Pilipino. Yes, we acknowledge na madami na ring bata na yumayaman because alam nila i-manipulate or i-utilize yung use ng digital creation. Tama ba? Yeah. Oo. But sa mga Pilipino naman na nagmamadaling yumaman, yung may maliit na puhunan at mabilis na balik, ano ang masasabi mo sa mga ganitong mindset? Yung mga parang kala nila easy money, di ba? Yeah. Anong masasabi mo? Well, been there, done that. Sabagay. No? Oh, yes, Been there, done that. Oh, I agree. Scam is everywhere right now. Tama. No? Scam is everywhere. We have to be wise. And if there's one thing that I'd like to leave to our audience today, siguro it's that wealth is a process. It can never be next month, okay na agad, next month, okay na agad, or probably after 2 weeks, kukubra ka ng ganitong pera. Di pala totoo yun, Chloe. No? You have to learn it the hard way, no? Pero, of course, sa mga naging experience naman ng mga tao who went before us, we have to be wiser. Alam mo yun? We have to be wiser. Kasi yung pera natin, hard-earned money yan. Hindi mo din alam kung ano yung kagaya ng sinabi ko kanina, yung layer ng sacrifice na binibigay ng mga OFWs. And the scams right now, ang tina-target din nila talaga OFWs. Why? Lagi naman eh. Lagi. Even Why? before, Because may pera lahat dyan. Mula sa pinakamataas na trabaho abroad hanggang sa pinakamababang trabaho abroad, lahat yan may pera. Yeah. Kahit sabihin mong sa bahay nagtatrabaho yan, may pera yan. No? Ang dali nilang targetin. Pero you have to realize na kung kayo yung market ng mga scammers, dapat you have to be wiser. No? You have to be wiser. Kasi rampant na talaga. No? Hindi natin makokontrol. Siguro the only thing that we can control is our decisions. Yung wisdom na meron tayo, no? Of course, minsan talagang madadapa ka, no? Pero siguro pag naulit pa yun na talaga yung pagkakamali mo. No? Wealth is always a process. Sabi nga nila you are stupid daw if you create the same mistake twice Yes. At least make a new one, 2, 3, 4, 5. Bago na, no? Para bago naman ang bago. Okay. So sa mga kung may nagbabalak naman na magsimula ng negosyo, ano yung biggest red flag na dapat nilang bantayan para hindi sila mabankrupt? Ano ba? Siguro number 1, you have to be there, be present, especially kung nagsisimula yung negosyo mo. You have to be there daily. Hindi mo siya pwedeng ipagkatiwala sa staff mo na kayo na dyan, i-report nyo na lang sa akin. I'll see you in 1 week, I'll see you in 2 weeks. Hindi Kailangan nandun ka. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng i-expect yung malasakit na meron ka sa negosyo mo na magkakaroon ng ganong klaseng malasakit yung tao mo sa negosyo mo. Hindi naman nila pera yun Hindi nila pera yung pinundar nila para maitayo yung negosyo na yan. So, kailangan bantay sarado mo yan. No? Number 2 na siguro gusto ko ding ma-highlight, no, yung cash flow management. No? Minsan kasi we're so excited. Ako, pag meron akong bagong idea, sobra akong excited na i-execute ko yan. Pero minsan, hindi natin nakikita, how do we actually manage the cash flow? San ka ba dapat naglalagay ng pera? Ng huge chunk ng capital mo? Is it really dun lang sa inventory mo lang ba? Dun lang ba sa pagbabayad ng rent? Minsan, makikita mo, merong isang negosyo, kumikita ng 500,000, pero ang overhead niya and everything niya, 450,000. Wala na halos natira, no? Walang natira. Meron ding negosyo, kumikita ng gross na 100,000, pero ang overhead niya and everything, 25. So it really depends, no? Minsan makikita mo, wow, may negosyo yung kaibigan ko, ang ganda, pero
hindi mo alam kung ano ba yung pinagdadaanan niyang negosyo na yan, 'di ba? Kaya mahirap talaga maging negosyante sa totoo lang, no? Mahirap, pero parang fulfilling naman Fulfilling. Oo. Yes, fulfilling. And siguro isa sa mga bagay na hindi naman na-experience ng mga empleyado is the liberty of time, no? Pwede kang mag-leave anytime mo gusto, pero syempre you have to be guided din, no? Hindi ka pwedeng leave ka lang basta-basta. But basically, hawak mo yung oras mo, 'di ba? Para minsan pagising mo sa umaga, umiikot na yung isip mo, ano bang gagawin ko sa office ngayon? Ano i-instruct ko sa mga tao ko? So it's really, really fulfilling para sa akin, ha? And a business is something that you can pass on to your next generation. No, yung pagiging empleyado, hindi mo mapapasa yan sa mga anak mo eh. 'Di ba? Okay, malaki yung kita mo ngayon, pero hindi mo yan maipapasa sa next generation. But the good thing with being an employee naman, no, we don't demonize employment. Yeah. Lahat ng meron na character na na-build sa akin ngayon galing doon. The resilience, the discipline, gigising ka, kailangan 5 a.m. kahit pumupungas-pungas ka pa, kailangan mong dumilat, di ba? Parang kailangan pa rin natin siya pagdaanan. Yes, no? Subordination sa boss mo. Kahit ayaw mong sumunod, busit na busit ka, kailangan mong sumunod. May character kasi na nabibuild doon. Yes, no? That eventually you will be needing when you start a business. Also siguro, going back to your question, siguro yung paghahalo ng pera mo at pera ng negosyo mo. Yung pera ng negosyo mo, you have to remember, hindi mo yan pera. Pera yan ng negosyo mo. No? Hindi porkit kumita, nakita, uy, wow, ang laki ng kita ng negosyo ko, kukuha ka, sige, mag-shopping muna ako, mag-aano muna ako. Siguro yun yung nagiging common mistakes ng mga newbie sa negosyo. No? Pag nakita na nila na meron ng income, okay na. Sige na. Parang mga one day millionaire. One day millionaire. And napaghahalo kasi, yung pera ng negosyo, personal money mo. And hindi siya dapat mangyari. Kasi that's the perfect recipe to bankruptcy. Tama. O, yun makinig kayo Galing dito ni Day. Kasi iba rin talaga ang hugot pag galing sa personal experience. Yeah. Tama, no? So, yun. Para sa mga listeners na gusto pang matuto, OFW man sila, again, Miss Day, gusto ko makipagkwentuhan ng madami pa, but our time is very, very limited. But I'm very, very happy na ang dami, even me, ang dami ko din talagang natututunan. So, again, dito sa mga listeners natin, para sa mga gustong matuto, OFW, small business owner, aspiring investor, ano ba ang pwede mong itulong sa kanila pa? At paano kanila pwede i-reach out? All right. I'm very, very active with my Instagram, Facebook, and TikTok. It's Day Morales on Facebook, Morales.Day on Instagram, and Day Morales on TikTok and Facebook. So they can reach me out. Basically, I'm in the financial services. Any insurance needs that they need, they can tap me. Health plans, life insurance plans. I can help them with that. And also, they can also invite me for speaking engagement. I do that na. I started with that naman na. No? I believe we have enough wisdom to share to our fellow Filipinos with regards to, self-leadership, business mindset. No, that's one of my, siguro I would say, expertise. No, so yun, and also, ano pa ba? I think, that's basically it naman. No? And I believe, madami ka talagang ma-share sa kanila coming from the perspective na empleyado ka, naging OFW ka, and now is business owner ka, masasabi mong okay, mas okay. And you're here, doing it here in the Philippines instead na nasa ibang bansa. But ewan ko, I might be wrong, but I strongly believe, based dun sa mga kwento mo kanina, na okay, o mas okay dito. Yeah. It really depends Kung kaya mo yung sipag dito, kaya mo makipagbakbakan sa competition dito, why not? No? And siguro, if there's one thing that I'd like to leave our audience then, is to really, surrender your plans to the Lord. Kasi, ganda niya. Hindi mo pwedeng iasa lang lahat sa'yo. Yung kapasidad natin bilang tao, limitado yan. Correct. 'Di ba? Pero when you lift it up to God, He will direct your paths.
Yes. No? So, yan. I think that's one of the recipes na meron sa akin, no, na I just surrender everything to the Lord. Kung ano man yung plano ko in the future, I have other businesses that I'm planning right now, no? I believe na when He sees your heart, 'di ba? The heart to really give back to the people, the heart to serve your fellow Filipinos, I think He will honor that desire naman. Tama. At saka, dito talaga feeling ko madaming madaming opportunities Yeah. na dahil madaming problema. Sabi nga, Yes. ako kasi dati yung mindset ko, problema, nakakabwisit naman. Mhm. Ngayon kasi parang yung problema, ang tingin ko dyan, opportunities talaga di ba? Yes, definitely. Ayun. Definitely. So, ang ganda. Miss Thank you, Day. Chloe. So, Thank you for having me. thank you. At yung episode para sa mga manonood natin, yung episode natin ngayon medyo kakaiba. Maraming topics na na-discuss. Sana maraming nakuha ding aral yung mga audiences natin. Hindi lang sa negosyo, kundi pati sa values ng pamilya at disiplina sa pera. Salamat again, Miss Thank you, Day thank you. Thank you Morales. very much. So that's DEI ha, not Yes. DEAY. DEA. DEI Morales. Anyway, I'll be putting out the link, Sure, Day. sure. At salamat sa generous mong pagbabahagi ng experiences mo. Thank you. At bago ko makalimutan yung question ko sa'yo, sa tingin mo ba nasa-serve mo na yung purpose mo? I'd like to believe that yes. Mhm. No, I'm already serving my purpose and I'm able to give back to the community. No, so sa finance, sa mga insurance advisors, financial advisors, I'm able to help them, no, to really advance the advocacy. No, I think dito talaga ako dinala ni Lord kasi nandito talaga yung strength ko. No, now I'm a unit manager sa isang insurance company. No, and right now meron akong ilang tao and nasi-share ko sa kanila yung mga learnings ko, no, yung mga naging past mistakes ko na hopefully hindi na nila maulit, no. And I believe I'm bringing value to my clients also. Yeah. No, because you know what, sometimes insurance kasi is creating a wealth na hindi mo pa ino-earn, no. So in that sense, I believe na tutulungan ko yung mga kliyente ko with that. Oo, ganda nun. But si purpose, na-serve na ba sa'yo? Yes, definitely. Sobra, definitely. Definitely. And And it's really a fulfilling, it was a fulfilling journey para sa akin, no? Yung from the time that I retired up to this year, 2025, it's really been a roller coaster ride para sa business side namin ng asawa ko. But it's been fulfilling. It's been fulfilling. Alright. So, thank you. Thank you Thank guys. you. Thank you for Ganda. having me. So once again, kung gusto nyo ng ganyang usapin o content, tungkol sa business analysis, financial lessons at iba pang stories, follow nyo si Day at siguradong madami kayong matututunan. Once again, ako nga pala si Chloe, ang host ng Purpose to Profit podcast at marami pa kaming video sa YouTube at podcast episodes sa Spotify na pwede pang makatulong sa inyo. Follow lang kayo ha. See you next episode. Yeah. Thank you, Miss Day.